This portion is brought to you by Mercury Drug. Nakasisiguro, gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Ano ang misteryo sa likod ng mga sugat na nagpapakita ng paghihirap ng Panginoong Hesus o stigmata? Hiwaga ng balon at Virgin of Remedy sa Fort San Pedro. Nagpapagaling daw sa karamdaman? Ito po ay dahil sa kanyang kabanalan at sa kanyang pagiging martir. Ikalawang santong Pilipino, Blessed San Pedro Calungsod, at ang kanyang makulay na buhay aming ibabahagi. Viva! Pete Senyor, mahal na Senyor Santo ninyo. Kahit anong kahilingan sa buhay, bibigyang katuparan daw ng dasal na sinasabayan ng mga sayaw ng mga tinatawag na candle dancers. O sa Santo Niño, kung gusto mo pa akong mabuhay, pagalingin niya ako. Paano binago ang buhay ng mga devotees na sinasabing milagro ni Senyor Santo Niño sa Cebu? Good morning mga kabarkada, ito po si Dr. Cecil Katapa. Ngayong Sabado ng umaga, samahan nyo kami sa ating pagtalakay sa Himala, Misteryo, Milagro ng Stigmata sa ating Generation RX Holy Week Special. Ano ba yung stigmata? Ito ba ay himala or sakit? Ang stigmata ay sinasabing mga sugat ni Jesus Christ, dulot ng kanyang paghihirap. Lumalabas daw ito sa katawan ng isang taong pinagmimilagruhan. Si Santo Padre Pio ang kauna-unahang pari na nagkaroon ng stigmata sa kasaysayan ng simbahan. Lumitaw sa kanyang katawan noong September 20, 1918 ang 5 sugat ng paghihirap ng Panginoon. Sa larangan naman ng simbahang Katoliko, ano naman kaya ang masasabi ng simbahan tungkol sa paglabas ng mga sugat ni Jesus Christ sa katawan ni Santo Padre Pio? Misteryo o milagro? Para sagutin ang mga katanungan na yan, kasama natin ang napakasipag na si Father Ares de Leon ng Church of the Epiphany of the Lord. Morning, Father. Good morning, Doktora. Father, ano po ba ang opinion ng simbahan tungkol sa stigmata? Maganda yung introduction mo kanina. Sabi mo, ito ba ay misteryo o milagro? Alam mo, sinasabi ng simbahan na ito ay maaaring misteryo at milagro kasi ito ay biyayang galing sa Diyos. Unang-una, tandaan natin na hindi madali yung stigmata. Masakit kasi yan eh. Kasi ito ay mga marka ng sugat. Hindi lang marka, pero yung mismong sugat ng ating Panginoon na napupunta sa mga kamay, dito po sa mga paa natin, sa tuhod, kung ano yung sugat ng ating Panginoong Yesus, yun ang nangyayari doon sa taong nagkakaroon ng stigmata. Father, si Father Pio, gaano katagal ba bago nasabi na talagang credible yung stigmata na lumabas? Alam mo, Doktora, yung kay Padre Pio, dala-dala niya yun for parang 50 years niyang dala-dala. Imagine natin yun, 50 years. At doon sa 50 years na yun, ang daming mga skeptics. Sa 50 years na yun, ang daming mga nag-aral ng mga doktor, ng mga dalubhasa, tinignan kung ano ba talaga yung mga sugat na ito. Meron mga psychologists na talagang pumunta doon, mga psychiatrists, para makita kung ito ba ay gawa-gawa, ito ba ay psychological, o kung ano man na nangyari. So yung 50 years na yon, ang dami na rin pong mga nag-aral at ang dami na din ng mga nagsabi at nagpatotoo sa pamamagitan ng mga milagro at panalangin. Father, kailan nalaman na authentic yung stigmata ni Father? Alam mo, sa sobrang tagal na ng mga nangyari, ang daming mga milagrong nagawa at ito yung isa sa mga pag-aaral bago siya naging santo talaga. Kasi kailangan makita natin na itong stigmata niya ay galing talaga sa Diyos. Kasi kung ito galing sa Diyos, hindi siya maaaring sabihing santo ng simbahan. So matagal bago sinabing... Oo, dahil talagang ang simbahan palagi siyang taon, sobrang tagal ng panahon bago sabihin na ito ay talagang isang milagro at galing sa Diyos. Father, yung stigmata ba is a term para dun lang sa wounds ni Jesus Christ? O, kasi ang ibig sabihin kasi ng stigmata, galing sa salitang Grego na stigma, ang ibig sabihin ay marka o sugat. No? At ito
ito talaga ay yung sugat na sinasabi na sugat na na-experience ng ating Panginoong Yesus. At ito ay hango doon sa sa letter of St. Paul to the Galatians, na ang sabi ni St. Paul na, I bore the marks of Jesus in my body. So, ibig sabihin, ang unang nakaranas ng Si St. Paul. St. Paul. No, sa mga taga-Galatians, sinabi niya na tangan-tangan ko sa aking katawan ang marka ng sugat ng ating Panginoong Yesus. Father, hindi. Tatanong ko lang. Di ba, sabi mo nga kanina, di ba may moving ginawa stigmata, pero it's from the devil. So, kailan mo malaman kung yung stigmata galing sa Diyos? Alam mo, ito ay nasasamahan ng mga fruits, no? Importante, yung tao ay talagang banal, yung tao ay nagdadasal, ang mga tao talaga ay kinakailangan na makikita natin yung mga marka ng pagiging tunay totoong Kristiyano ay nahandun sa Kanya. Kaya it's always towards the Lord. Hindi yung papansin sa sarili. Hindi. Sa pamamagitan ng stigmata na yon, ang tao mas makikita si Jesus, hindi yung tao. So ang focus, hindi yung tao, kundi si Jesus pa din. So ibig sabihin, Doktora, kapag ang mga tao tumitingin sila sa mismong may stigmata at nakakalimutan ng Diyos, ibig sabihin fake yun. Oo, kasi di ba, Father, marami nagkiklaim na may stigmata sila. Napapanood mo naman sila. Kaya ang mga tao, ang focus dun sa tao. Hindi ganon. Dapat sa pamamagitan nun, ang tao ay mas lalong mapapalapit sa Diyos. Father, thank you for accommodating us today despite the short notice. Okay lang yan. God bless Thank you, Doktora. Father. Ang ating tag photo for today ay nailing on the cross. Tradisyon na sa Pilipinas, lalo na sa Pampanga, na tuwing Holy Week, nagpapapako ang ibang tao sa krus. Ano ba ang health implications nito? Number 1, maaari kang matetano. Pangalawa, ang sugat na pinagpakuan ay maaaring ma-impeksyon at maaari nyo rin ikamatay. So, kung hindi maiwasang magpapako sa krus, siguraduhin na sterile ang pako at pangalagaan ang sugat. Milagro man yan o himalang matatawag, sa huli, ang buhay na bigay o pinahiram lamang sa atin ni Jesus o ang araw-araw na paggising natin tuwing umaga ng malakas at walang sakit ay tunay na biyaya mula sa itaas. Sa lahat ng magbabakasyon, have a safe Holy Week break. Tandaan, live healthy and travel light.